February 16, 2003, Antwerp Diamond District, Belgium, ang tinaguriang distrito ng mga diamante dahil matatagpuan dito ang bilyong-bilyong halaga ng mga diamante. Ang lugar na ito ay binabantayan ng mga makabagong teknolohiya at linagyan din ito ng puwersa ng mga pulis. Meron ditong 63 high-tech na mga CCTV na nakakalat sa Diamond District at kung may makita silang kahina-hinala sa CCTV, i-activate nila ang security road blockers para mahuli ang sasakyan ng mga salarin. Sa district na ito matatagpuan ang World Diamond Center Building na kung saan dito ginaganap ang malalaking bilihan ng mga mamahaling diamante. Sa building na ito matatagpuan ang daang-daang mga vault na naglalaman ng milyong-milyong dolyares na halaga ng mga diamante. Kung ikaw ay magnanakaw, mahirapan kang makapasok at makapagnakaw dito dahil sa makabagong teknolohiya ng mga security features. Ang mga vault ay nakalagay sa isang malaking silid na nakalubog sa ilalim ng lupa ng building. Ang silid na ito ay binabantayan ng mga sopistikadong seguridad. May mga kamera na nakalagay sa labas ng silid. May 10 klase ng security features ka madadaanan dito. Katulad ng lock na may 100 milyong kombinasyon na hindi basta-basta malalaman. Meron din heat detector na mag-a-alarm pag makadetect ng kahit maliit na porsyento ng init ng katawan ng tao. Meron ding lock na hindi basta-basta mabubuksan kahit mag-duplicate ka pa ng susi neto. At pag mali ang susi na pinasok mo, tiyak na mag-a-alarm ito. Meron din 3 toneladang makapal na bakal na pinto na kahit barinahin mo ito, hindi ito masisira. Pero kahit barinahin mo ang pinto, meron din itong motion detector na pag may madetect na kahit maliit na vibration mula sa barena ay siguradong mag-a-alarm ito. Ang pinto ay meron ding magnetic field na kapag binuksan mo ito, maghihiwalay ang magnet at mag-a-alarm ito. Kung matagumpay mong malagpasan ng unang mga seguridad, meron pang isang malaking bakal na rehas na nangangailangan pa ng kakaibang susi na kapag ginamitan mo ng duplicate ay mag-a-alarm ito. Pag malagpasan mo naman ng mga ito, dito mo na makikita ang daang-daang vault na naglalaman ng mga milyong-milyong diamante. Pero akala mo easy money na? Hindi pa. Dahil sa loob nito ay may mga security camera pa. Meron ding light sensor na kung may madetect na ilaw, sigurado mag-a-alarm ito. Merong ulit heat at motion sensor na nakalagay sa loob. Sa tingin nyo, kung kayong papasok dito, wala mag-a-alarm na kahit isa sa mga yan? Iyan ang ginawa ng 5 biyasang magnanakaw. Pinasok nila ang World Diamond Center nang walang kahirap-hirap. Linimas nila mga vault ng diamante na para ba naglalagay lang ng mga grocery sa shopping bag. Paano nila nagawa ito? Paano nila nalagpasan ang mga security features ng building? At sino ang mga taong ito? Iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Kikilalanin natin si Leonardo Notarbartolo, ang tinuturing kong Lupin III ng Belgium. Ang nanalo ng nakaraan sa nakaraang tanong natin, ano ang pinakamagandang airport noong 2019? IC. Ang tanong naman natin ngayon, total usapang diamante na rin tayo. Ano ang bansa na nagpo-produce ng madaming diamond sa buong mundo? Umpisa na natin. Taong February 16, 2003, naganap ang pinakamalaking nakawan ng mga diamante sa buong mundo. Ito ay naganap sa Antwerp Diamond District. Ito ay pinamunuan ng isang batikang magnanakaw na si Leonardo Notarbartolo. Pero alam nyo ba kaibigan, lingid sa kalaman nila, pinagplanuhan niya ito na mabuti. Plinano niya ito 18 buwan bago ang nakawan. Year 2000, umupa si Leonardo ng maliit na opisina sa Diamond District. Nagpakilala siya bilang isang negosyante mula sa Italy na ang pangunahing negosyo daw ay mag-import ng mga diamante. Nagbebenta at bumibili siya ng mga diamante sa mga diamond dealer. Nakasuot siya na maganda pag makikipag-meeting para magkaroon sila ng impresyon na isang bigating tao siya. Magaling din siya makisalamuha at professional siya makipag-usap. Mahusay din siya magsalita ng French. Kaya kung ikaw ang isa sa makakasalamuha niya, iisipin mong professional at bigating tao siya. Ang hindi nila alam, ang lahat na pinapakita niya ay isang pagkukunwari lang. Ginagawa niya lang ito dahil isa itong teknik niya para hindi siya paghinalaan ng mga tao. Sabi nga sa kasabihan, isang lobo na nagsuot ng balat ng tupa. Ang tunay na gawain ng grupo niya ay nagdanakaw sila ng mga diamante sa Italy at ibebenta niya sa Antwerp Diamond District. August 2001, 18 buwan bago ang araw ng nakawan, nakipagkita siya sa isang diamond dealer na ang pangalan ay Marco para ibenta niya ang ninakaw niyang diamante. Habang nag-uusap sila sa isang coffee shop, nagsalita si Marco. Pwede ba tayo mag-usap sa labas ng coffee shop? May tatanong lang ako importante sa'yo. Nagtanong si Marco. Sa tingin mo, Leonardo, kaya mo bang nakawan ang World Diamond Center? Nag-alinlangan sumagot si Leonardo
dahil alam niya napakahirap pasukin ng Diamond Center dahil puno ito ng seguridad. Tiningnan niya lang si Marco at nagsalita ulit si Marco. Maipapagawa kasi ako sa iyo, Leonardo. Gusto ko nakawan mo ang Diamond Center. Ito ang unang kabayaran, 100,000 euros. Medyo nagulat si Leonardo dahil katumbas ito ng halos 6 million pesos. Napakalaking halaga kaya hindi na tumanggi si Leonardo dahil alam nyo naman nasa dugo niya ang pagiging magnanakaw. Kumbaga, challenge ito sa kanya at nasasabik siya sa mga mangyayari. Kaya nag-deal na sila ni Marco sa plano nilang operasyon, ang pagnanakaw sa Diamond Center. Kilala kasi ni Marco kung paano trumabaho si Leonardo at ang mga kasama niya. Ilang taon na kasi ang lumipas, madami nang ninakawan ng mga diamond shops sa Italy ang grupo ni Leonardo. Kahit ang mga lugar na mahirap pasukin na puno ng seguridad, walang kahirap-hirap nila na papasok ito. Ang grupo kasi ni Leonardo ay binubuo ng mga lalaki na may kanya-kanya matitinding skills, katulad nila nakasama nila na magaling pagdating sa mga lock at susi. Yung isa naman, magaling sa mga electronics at security system. Yung isa naman, magaling gumawa ng replika ng lugar na base lang sa mga pictures. Si Leonardo naman ang mahusay magpanggap at makipag-usap sa mga tao at lalong-lalo na sa mga target nila. Ang tawag sa kanilang grupo ay School of Turin dahil para silang mga estudyanteng pinag-aaralan mabuti ang kanilang mga target. Balikan ulit natin ang pinag-usapan ni Marco at ni Leonardo. Kaya ang unang misyon niya, kuhanan ng litrato ang bawat sulok ng Diamond Center at ang silid na kung saan nakalagay ang mga vault. Si Leonardo kasi ay tenant sa Diamond Center, kaya kilala na siya ng mga tao dito. Meron din siyang rinentahang vault o safety deposit box sa Diamond Center at dito niya dinalagay ang mga diamante na ninakaw niya. Naakala na iba, nagbabuy and sell siya ng mga diamante. Kaya ang mga guard ay kilalang kilala na siya. Kaya hindi na naghihinalam ang gwardiya sa kanya. Pero paano niya makukuhanan ng litrato ang Diamond Center? Alam niyo ba ginawa niya? Gumawa siya ng ballpen at linagyan niya ito ng maliit na kamera na may mataas na resolution. Linagay niya ito sa bulsa ng polo niya. Sa ganitong paraan, nakukuhanan niya ng litrato ang bawat sulok ng Diamond Center. Pati ang bilang ng hakbang na lugar ay tinatandaan niya para malaman ang eksaktong sukat ng lugar. Ginagawa niya ito para sa replika na gagawin nila. Naglagay din siya ng maliit na kamera sa taas ng pinto ng vault. Linagay niya ito nung pumunta siya sa vault niya para ilagay ang mga diamante niya. Ang maliit na kamera na ito ay hindi nakikita ng mga gwardya pagbukas ng ilaw. Ang layunin nito ay para mai-record nila ang kombinasyon ng vault at makita ang itsura ng susi na ginagamit ng mga gwardya. Nang sa gayon, makopya ito na kasama nila na magaling sa pagduduplicate ng mga susi. Ilang buwan na din ang lumipas at madami siyang litrato na binigay kay Marco para makagawa sila ng replika. Kaya isang araw, nakipagkita na siya dito. Pumunta sila sa isang magubat na lugar at sa gitna ng gubat, merong isang sikretong bahay. Pumasok sila Leonardo at Marco dito. Laking tuwa ni Leonardo dahil nakagawa na si Marco ng replika ng Diamond Center Room. Kopyang-kopya at detalyadong-detalyado ang replika. Ginaya din nito ang itsura ng mga security system at pwesto na mahigit 100 volts. Dito sila magpa-practice kung paano ang gagawin at paano iwasan ng mga security system. Kailangan makabisado nilang itsura ng mga vault at lugar ng nakapatay ang ilaw. Kaya pinapunta na ni Leonardo ang kanyang grupo. Dumating ang 4 na lalaki at nagpakilala ito kay Marco. Pinakilala ni Leonardo ang mga ito sa pamamagitan lang ng mga codename nila. Si Genius ang magaling sa mga security at alarm system. Si Monster ang magaling sa lahat at meron siyang malaking pangangatawan kaya tinawag siyang Monster. Si King of Keys, syempre magaling kumopya ng mga lock at mag-duplicate ng kahit anong mga susi, kahit imposible pa ito makopya. At si Speedy, ang sidekick ni Leonardo. Nagrereklamong tatlo dahil ayaw nila isama si Speedy. Dahil minsan kabado daw ito pero nagpumilit si Leonardo dahil tiwala naman siya dito. Ilang buwan na ang lumipas at kumpiyansa na ang grupo sa pinagpraktisan nila. Sumapit na ang February 14, 2003, isang normal na araw sa lahat. Si Leonardo ay pumunta sa safety deposit box niya. Ang mga gwardya ay sanay na kay Leonardo, kaya hindi na nila binabantayan ang mga galaw niya. Pagpasok ni Leonardo sa mga vault, naglabas siya ng hairspray at inisprayan niya ang heat sensor. Ang spray na ito ay magsisilbing harang para hindi ma-detect ng sensor ang heat at motion pag pumasok na sila mamayang gabi dito. Sumapit ang alas 12 ng hating gabi at kumilos na ang grupo ni Leonardo. Nagkita na sila sa Diamond Center Building. Sa likod ng building sila dumaan sa may garden dahil hindi bantay sarado ang mga security doon. Meron lang infrared detector ang nakalagay sa likod ng building.
Ang ginawa ni Genius, tinakpan niya ang katawan niya ng polyester shield para hindi siya madetect at dahan-dahan siya lumapit sa camera. Nang makalapit na siya, dali-dali niya tinakpan ito ng black tape. Sa ganitong paraan, hindi na makakadetect ang camera. Ang King of Keys naman ang nagbukas ng pinto nang walang kahirap-hirap. Nang makapasok na sila, bumaba sila kung nasaan ang mga vault. Takip ng polyester shield, dahan-dahan lumapit si Genius sa mga CCTV at tinakpan ito ng black tape. Nang matakpan na ang lahat ng CCTV, sa kanila binuksan ng ilaw, kaya parang nakapatay pa rin ang ilaw sa mga CCTV. Tinawagan na ni Speedy si Leonardo na nakapasok na sila at sinabihan siya na ihanda niya ng sasakyan sa labas. Ngayon, nasa harap na nila ang malaking vault. Ang unang ginawa ni Genius, inilabas niyang rectangle na aluminum sheet na may nakakabit na heavy double-sided tape. Ininikit niya ito sa dalawang magnetic plate na nakalagay sa vault. Habang nakadikit ito, tinanggal niya ang mga magnetic plate sa pamamagitan ng screwdriver. At sabay niya ito tinanggal kaya hindi nag-alarm ang mga magnet. Ang sumunod naman ay si King of Keys. Nakahanda ng ginawa niyang susi. Pero naalala niya sa mga napanood niyang video na bago buksan mga guard ang vault, pumapasok muna sila sa utility room. Kaya hinala niya, nakatago sa silid na ito ang susi. Pinuntahan niya ito at nakita nga niya ang susi ng vault. Sinusian na nila ang vault at si Genius naman ang nag-input ng mga numero para mabuksan ito. Pinapahanda na ni Genius si Monster para pumasok sa loob. Pinatay na ulit ni Monster ang mga ilaw dahil sa loob ng vault merong light detector. Pagbukas nila ng vault, merong gate ng rehas ang kailangan pambuksan ni King of Keys. Pero sisiw lang sa kanya ito at nabuksan niya ito nang walang kahirap-hirap. Linagyan ni Monster ng harang na bakal ang rehas. Dito na siya pumasok ng dahan-dahan para sprayin ulit ang motion at heat detector. Pagkatapos niya sprayin ito, dumiretso siya sa mga cable wire para putulin ang mga security system. Sa loob ng vault, wala ding kahirap-hirap niya nagawa ito at sa wakas, hindi na gumagana ang ibang security system. Pumasok na silang apat. Mano-mano nilang tinanggal ang mga screw ng mga vault. Ginawa nila ito ng walang ilaw para hindi ma-activate ang light sensor. Nakabisado nila ang lugar ng bawat vault dahil pinagpraktisan nila ito ng ilang buwan. Sinisindihan lang nila ang flashlight ng sandali para lang maitutok ang screwdriver sa mga screw. 100 vault ang nabuksan nila sa loob ng 5 oras. Tinatayang $100 million sa mga ginto, pera at mga diamante ang nailagay nila sa mga bag nila. Alas 5 na ng umaga, dali-dali na silang lumabas at sumakay sa sasakyan. Dumiretso agad sila sa secret hideout nila at nagdiwang sila sa tagumpay nila. Kaya bumili sila ng mga alak, snack at sandwich sa convenience store. Kinabukasan, pagkatapos nila magdiwang, naghati-hati na sila sa mga ninakaw nila. Tuwang-tuwang lahat sa laki na nakuha ng bawat isa. Umalis na si Genius, Monster at King of Keys sa secret hideout at ang naiwan ay si Leonardo at Speedy para linisin ang kalat nila. Linagay nila ang kalat nila sa mga trash bag at sumakay sa sasakyan. Plano nilang sunugin ang mga kalat nila para wala makitang mga ebidensya. Habang nasa biyahe na sila, napadaan sila sa isang bundok at biglang nagsalita si Speedy na nagpapanik. Huminto ka muna, Leonardo. Dito muna tayo. Nagtataka si Leonardo kung bakit pinapahinto niya ang sasakyan. Kaya huminto naman siya. Nang paghinto nila, naghanap muna siya ng maihian habang si Speedy ay nagkaroon ng panic attack dahil sa sobrang kabado siya sa mga ebidensyang dala-dala nila. Imbis na sunugin ni Speedy ang mga ebidensya, sinabo niya ito at kinalat sa bundok. Pagbalik ni Leonardo, nagulat siya sa pinaggagawa ni Speedy at dali-daling pinigilan. Speedy, anong ginagawa mo? Kumalma ka nga, masyado ka nagpapanik. Susunugin natin yan at hindi lang itatapon. Kaya pinulot nila ang mga ebidensya. Kaso lumiliwanag na dahil mag-uumaga na. Kaya hindi na nila nasunog ang mga ito. Umalis nilang sila dahil nasa isip nila bundok naman ito at walang makakita sa mga ebidensya. Kaso pagsapit ng umaga, may naglibot na matandang lalaki sa bundok. At iyon palang may-ari ng bundok. Nakita niya mga basurang nakakalat at inisip niya mga pasaway ng mga lasinggerong teenager ang gumawa nito. Kaya tinawagan niya mga pulis. Sinabihan niya mga pulis na nakita niya. Madaming kalat dito. Siguro yung mga pasaway ng mga teenager na naman ang gumawa nito. May bote ng alak, sandwich at mga papel. Nakasulat pa Antwerp Diamond Center. Nagulat ang mga pulis at sumagot. Ano kamo? Antwerp Diamond Center? Dali-daling pumunta mga pulis sa bundok at dito nakita nila
ang mga nakakalat na mga ebidensya. May mga nakitang sandwich na kinagatan ni Leonardo. Sa sandwich na yon, nakalagay pa pala ang resibo. Kaya nakita doon ang pangalan ng convenience store at ang oras kung kailan nila binili ito. Hindi na nag-alinlangan ng mga pulis at pinuntahan ng convenience store para i-check ang CCTV. Dito nila nakita si Leonardo na bumibili ng mga snack. Naging prime suspect nila si Leonardo, pero para mas tumibay pang ebidensya nila, yung sandwich na may kagat ay pina-DNA test nila. Doon lumabas ang resulta na ang laway sa sandwich ay kay Leonardo. Dito na nila hinuli si Leonardo at pinakulong sa loob ng 10 taon. Siya lang ang nakulong dahil hindi niya ikinantama kasama niya kahit kailan. Siya ay nakulong noong 2003 at 10 taon nang lumipas, nakalaya na siya noong 2013. At kahit kailan, hindi na na-recover ng mga otoridad ang $100 million na halaga ng mga diamante.